Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is tularan ng mga taong matuwid. So kaysa kang taong baluktot, ang pananaw mo sa buhay, magulo, puro iniisip mo kaguluhan, kakaroon ka ng depression dahil sa mga marami mong naisip na problema, gumagawa ng puro kasamaan, hindi ka masaya kapag hindi ka nakakachismis sa kapatao mo. So, masama po yan. Baguhin na po natin yung mga mali nating pananaw sa buhay na baluktot. So, tularan lang po natin yung mga taong matuwid. So, kapag tinutularan natin yung mga taong matuwid na gumagawa ng matuwid para sa kapwa-tao niya, ito yung gumagawa ng mga kabutihan para sa kapwa-tao niya, tumutulong, gumagawa ng mga mabubuti para sa kapwa-tao niya, at hindi nagawa ng kung ano-ano at nag-iisip ng kung ano-ano masama para sa kapwa-tao niya. Bagkus nag-iisip lang to ng ikakabuti ng kapwa-tao niya. Tumutulong nang walang hinihintay na kapalit. Bagkus, sinasa puso niya at sinasa isip niya yung mga kabutihan galing sa matuwid na tao. Ginagaya niya to. Tularan natin to. Kung nakikita natin yung mga taong tumutulong sa kapwa-tao nila nang walang hinihintay na kapalit, kahit walang-wala na, tumutulong pa rin, sila yung tularan natin. Kahit walang-wala na tayo, tumulong tayo para doon sa kapwa-tao natin na wala talaga. Kung may dalaw kang damit, sabi nga natin Diyos Ama, magbigay ka ng isa. Kung meron kang konting pagkain, mag-share ka kahit konti, kahit tubig, biskuit, okay na yun. Basta maibsahan lang nila yung kanilang uhaw na nararamdaman. At gutom, kahit biskuit lang, bigyan natin. Kung ano meron tayo, i-share natin sa kapwa-tao natin. Sabi nga ng Diyos, kapag tumutulong tayo, nag-share tayo ng mga blessing na galing sa Kanya, mas lalong ibibigyan Kanya ng sisikliglig at umapo pa ng mga blessing na galing po sa Kanya. Kaya ikaw, bilang isang mabuting tao, maging mabuti po tayo. Tularan natin mga taong matuwid na tumutulong na walang hinintay na kapalit, na unconditionally, at lagi lang tayo mag-iisip ng ikabubuti ng kapwa-tao natin. Lagi po tayong gumawa ng kabutihan, huwag po tayo manlubak, huwag tayo manira, huwag tayo mag-traidor, huwag tayo mga lunya, huwag tayo magsinungaling, at lahat ng mga pinagbabawal nating Diyos Ama ay huwag na po natin gawin. Gumawa lang po tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin, ng pagtulong, ng pagmamahal, ng pagbibigay, ng paggalang sa kapwa, ng pagbibigay at pagmamahal sa ating magulang, respeto, ganyan po at higit sa lahat, i-first priority po natin ang ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Kapag siya yung ating priority, first priority sa ating buhay, na nagiging matuwid po ang ating pamumuhay. Hindi po tayo nagawa ng kung ano-anong masama para sa kapwa-tao natin o nag-iisip ng di masama para sa kapwa-tao natin. Because tinutularan natin yung mga taong matuwid, nagiging matuwid po rin po tayo para sa mata ng ating kapwa-tao at lalong-lalo na sa mata ng ating Diyos Ama. Kapag ginagawa po natin to, yung pagiging matuwid na tao para sa kapwa-tao natin at sa ating Diyos Ama, mas lalo tayong biniblessing na ating Diyos Ama, mas lalo maliligtas yung kaluluwa natin sa impyerno, mas mapupunta tayo sa paraiso na pinangako niya na mapupunta tayo doon kapag gumawa ka ng puro kabutihan dito sa ibabaw ng lupa para sa ating kapwa-tao at lalong-lalo na sa kanyang mata. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.